Senator Robin Padilla inilalaban ang kaso kay Catherine Bernardo. Patuloy ang tensyon sa pagitan ng kampo nina Catherine Bernardo at Daniel Padilla habang inilalaban ni Senator Robin Padilla ang kaso para sa kanyang pamangkin. Sa kabila nito, nananatiling matatag si Catherine sa kanyang paninindigan na makuha ang hustisya. Narito ang ulat. Sa gitna ng kontrobersya, ginamit ni Senator Robin Padilla ang kanyang impluwensya upang ipaglaban ang pamangkin niyang si Daniel Padilla at pigilan ang posibleng pagkakakulong nito. Subalit, matibay ang paninindigan ni Catherine Bernardo na hindi dapat makalaya si Daniel hanggat hindi nararating ang hustisya. Naging usap-usapan ang pagsisikap ni Senator Robin Padilla na ipaglaban ang kaso ni Daniel Padilla sa korte. Ginamit umano ng senador ang kanyang posisyon upang mabawasan ang bigat ng kaso laban kay Daniel. Ayon sa kampo ni Robin, si Daniel ay inosente at hindi nararapat makulong. Bilang isang pamilya, nararapat lamang na ipaglaban ko ang aking pamangkin, ani Robin sa harap ng media. Subalit, si Catherine Bernardo ay hindi pumayag sa panukalang ito. Ang hustisya ay dapat maneg, kahit sino pa ang nasasakdal, sabi ni Catherine. Si Min Bernardo, ina ni Catherine, ay tahasang tumutol sa mga kilos ng senador. Walang sino man ang dapat gamitin ang kanyang posisyon para baluktutin ang batas, aniya. Sa loob ng korte, naging tensyonado ang palitan ng argumento ng magkabilang panig. Ang kampo ni Robin ay nagsumite ng apela upang mapabilis ang paglaya ni Daniel. Si Daniel ay isang responsableng individual, at nararapat lamang na bigyan siya ng pagkakataon, pahayag ni Robin. Gayunpaman, ang kampo ni Catherine ay nanindigan na ang batas ay dapat sundin. Hindi maaaring baliwalain ang ginawa niya. May kailangang managot, sabi ni Catherine. Sa gitna ng pagdinig, napaluha si Catherine habang naririnig ang mga argumento ni Robin. Ang sakit ng dinanas ng aking pamilya ay hindi kayang itama ng kahit anong paliwanag, dagdag niya. Ang mga taga-suporta ni Catherine ay sumigaw ng suporta sa labas ng korte. Catherine, nandito kami para sa iyo. Sigaw ng isa sa kanila. Ang tagpo ay naging emosyonal para sa lahat ng naruroon. Si Daniel, na dumalo rin sa pagdinig, ay tahimik na nakinig sa mga argumento. Hindi ko intensyon na masaktan ang sinuman, ani Daniel sa isang maikling pahayag. Ngunit para kay Catherine, hindi sapat ang mga salita upang pagtakpan ang ginawa ni Daniel. Ang hustisya ay hindi para lamang sa mga may pangalan. Ito ay para sa lahat. Ang korte ay naglabas ng resolusyon na ipagpatuloy ang pagdinig. Sa puntong ito, nanindigan si Robin na gagawin niya ang lahat upang mailigtas si Daniel. Bilang isang senador at tiyuhin, responsibilidad ko ito, sabi ni Robin. Ang mga abogado ni Catherine ay nagbigay diin na may sapat na ebidensya laban kay Daniel. Hindi maaaring baliwalain ang bigat ng mga ebidensyang ito, anila. Sa kabilang banda, si Robin ay iginiit na ang kaso ay may mga kahinaan. Marami pang dapat linawin bago hatulan ang aking pamangkin, dagdag ng senador. Si Catherine ay nanatiling matatag sa kabila ng pressure mula sa kampo ni Robin. Hindi kami titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya, sabi ni Min Bernardo. Sa kabila ng tensyon, nanatili namang kalmado si Daniel sa harap ng publiko. Umaasa akong mauunawaan nila ang aking panig, ani Daniel. Ngunit para kay Catherine, hindi simpleng paliwanagan lamang ang isyu. Ang ginawa niya ay may epekto sa aming pamilya. Hindi iyon dapat baliwalain, sabi niya. Ang media ay patuloy na nag-uulat ng bawat detalye ng kaso. Maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang suporta para kay Catherine at sa kanyang pamilya. Tama lang na ipaglaban nila ang hustisya, sabi ng isang taga-suporta sa social media. Ngunit may ilan ding naniniwala sa panig ni Robin at Daniel. Hindi dapat agad husgahan si Daniel. Bigyan siya ng pagkakataon, sabi ng isang netizen. Ang susunod na pagdinig ay itinakda upang suriin ang mga ebidensyang isinumite ng magkabilang panig. Ang hukom ay nagbabala na anumang impluwensya mula sa politiko ay hindi papayagan. Sa K.